ginagawa ng ibang teams, even yung TNC na nagpapalusot lang ng ibang heroes. But you have to think about, specifically in this matchup, yung trade ng Ling, Roger, and most likely yung Edith. Trusting that Coach Bonchan, one of the best counter drafters here in the league para sa Blacklist International, would find his ways on the red side. Pero TLPH taking out 2 gold laners na posibleng gamitin itong si Oheb. Meanwhile, scattered naman ang, bans ng kupunan ng Blacklist. Edith or Hylos for Liquid, pwede nilang kunin? Diba Oh, sa Edith? same pattern. So, magno-Nolan ba agad? Nolan ba sila kanina or Julian? Ay, Nolan. Si Carl yung naka-Julian. So, this time around, wala yung wala yung Harith though. So maybe Zask, Hylos, or if you want to change it up, maybe take, ano bang natin ng gold day? Wala na rin kasi yung Moskov eh. Nakikipag-ibitan nga ng gold day itong Liquid eh. For some reason, parang okay lang sa kanila na mabigyan ng Claude yung Blacklist International. But now they do take the Zask for Blacklist. Pwede na nila kuhin yung Nolan, like Chantal mentioned. Pero if hindi sila kukuha ng Nolan dito, I think gold lane dapat. Kasi ngayon makukuha din ng Liquid. Okay, sa Phobius. Yun yung kapalit nung Moscow van na na-open yung Phobius. Maganda din dito yung Phobius kasi parang added anchor siya with spawn. Dito na nga Zaska. Ayan na, nakuha na dito yung Nolan. Tapos pwede na sila mag-secure ng hero for Benji. Hylos, there you go. Hylos, not only JP. Ang masakit dito, hindi mo alam kung anong lane nung dalawa. Tsaka lahat sila dilaw buhok. Well, yeah, and the white yung damit nila. O, di ba? May color team eh. May color party yung dito. Liquid Philippines. Oh, okay. Medyo maaga yung pagkakapick ng take. But hindi naman nagwawaran to ng ban. Maybe just the Joy or the Minnow. You know, I honestly feel like for TLPH, yung Hylos and yung Edith, ito rin, yung ginamit so far mula sa game number 1, Hylos ang hawak ni Lord JM, Edith naman ang hawak nitong si Sanford. Pero ngayon, a better stance para sa Cavalry is that they have both of those heroes, the tanky ones, that could sustain a lot of those damage outputs na posibleng manggaling sa Blacklist International. And yung carry, tinanggal na rin knowing that the Phobius and the Tigreal are there para walang masyadong pamatay sunog pag nag-engage yung team. Ang naisip ko din, parang bagay din na actually for Blacklist International yung carry eh. So pwede sila magpalitan na lang either kung kukuha rin ni TLPH yung Claude, sila yung magkakari para may shredder na sila dito ng sustain heroes for Blacklist. Yeah, medyo concerning no yung carry ban sa Atola kasi parang record kang kunin yung Claude sa fourth. Nakita na natin to before na alam mo yun, parang nilock in mo yung sarili mo na kunin yung Claude. Pero ano pa rin naman, confident pa rin siguro yung Blacklist International na kapag kinuha nila yung Claude dito, hindi ganun kalaki yung sagot ng TLPH. So they remove all these heroes na kayang tumapat dito kay Claude. Pero may ano ba eh, may Bruno pa, and also may mga fighter gold lane pa yung Liquid Philippines. Actually, pwede nga din mag-Melissa eh. Melissa could be also picked. Pagka lumapit. Even yung Ruby actually, yung Ruby gold lane. Oo nga no, option pa pala yun given that Ruby is still available. Carry and data na ang tatanggalin para kay Benny Cutie. Pero next time, isama nyo naman. Wag nyo naman iwan. Next time, happy family tayo Magkano dito. lang ang ticket natin, di ba? Oy, legit ba yan? Ay, Claude. Legit ba yan? Pero sige, babalik na lang muna tayo dito sa dalawa. It's Claude, And the Paramis, and the Bruno. Nabanggit mo yung Bruno, but a quick pick up ng Blacklist International ng Claude para mapigilan kahit papano yung Netherrealm na dala ng Liquid. Ano ka dito, Joy? Lance? Maybe Hanzo? Parang walang pick for MP. Tapos mahirap din to pagka matagal na yung game, tapos hirap. Ay, Julian. Julian against Promise Hylos though. So big question mark. Parang ang dami mong kailangan nalalahanin in terms of that. A lot of HP bars that you have to burn down. But for Blacklist International, you still have the Zask anyway, Phobius, and yung Tigreal na panghahawakan nitong si Haji that could potentially set them up for teamfights. Alam mo, para dito sa lineup ng Blacklist International, kailangan maging continuous talaga yung farming for MP the King. Once na na-disrupt, mahirapan sila kasi late game pa yung pagkukuhanan talaga nila ng pinaka-damage. The worst part possible para sa team and Sanford in the front lines. Can Blacklist International do something about it? Casters, pasok. At malalaman na nga natin kung aabot pa ba ng Game 3 o makakuha ba ng crucial victory ang Blacklist International para patagalin ang serye. Muli, makapansin mo may kasama dito si Burrito at mukhang tuloy-tuloy ang action dito sa MPL. Exciting talaga na makita itong dalawang kupunan. Sa ating Land of Dawn, Game 2 pa rin ito ng Blacklist International kontra Team Liquid Philippines. At dito na nga natin makikita kung sakaling aabot na naman tayo ng 3 games. Kaabang-abang yan, no? Pero naaabangan at nakikita din naman natin yung aggression galing dito kay Sanford at kay Sanji pala at kay JP. Ayaw nilang pagpakuhain ng magandang buhay itong si MP the King. No? Ginugulo lang din sa farming.
Pero may mga paghinga muna na gagawin. I mean, very standard lang yung laning phase na nakikita natin ngayon. Kumbaga parang wala pa namang gumagawa ng kakaibang risky play. Oo. Even if pwede pa naman nilang gawin yan dahil nga ang dami nilang mga mobility and survivability spells, mahirap pa rin kasi i-risk lahat ng early game. Yung tipo na unang wala pang 5 minutes yung laro, ang dami nyo nang binibira. Kalma lang, kumbaga parang intayin natin na may objective na Tama. paglalabanan. Easy lang, easy lang. Pero ang kapansin-pansin kanina, no, nakita ko na bumuo ng Warrior Boots itong si Oheb, no? Parang pinaghahanda niya talaga yung physical damage na magagaling sa ilan sa mga members dito ng Team Liquid PH. Ngayon, dito sa may bandang itaas, may pagsilip din na gagawin. Magli-level 4 na. Itong, hindi, wala pa. Isa pang wave para doon sa level 4. Konting pag-aabang lamang. And so far, TLPH ang may hawak ng napakaliit na gold lead. Hindi ito magmamatter masyado sa ating pinakaunang pag-o. Kung sino makaka-retry ito, sino makakuha ay agarang XP at pati na rin gold para sa lahat. Kaya naman nandito tayo sa meta na parang napaka-importante na ng bawat pag-o. Okay, level 4 na si Lord JM dito. And JP ay magli-level 4 na rin! First blood kagad para sa Team Liquid. Ayun na nga. And, si Exort wala pa kasing Dominators descent during that time. Sumaktong-sakto. At dahil dyan, Team Liquid ang makakuha ng pinakaunang bagong ng larong ito. What a pick-off mula kay Carl TZ. Nakakatakot talaga lalo na yung presensya no ni Sanford dito. And Carlito, napakakati talaga no ng mga burst. Mandela effects pa ako Hindi. doon. Hindi yata tumama yung fracture. Hindi. Si Sanford at saka si Sanji yung magkasama. Oo, no? Sansan yun. Sansan yun. My bad. Ito yung masasabi natin na sobrang sanay na tayo na si Carl yung pumipitas ng gano'n. But it was the Sansan duo who actually got that crucial pick-off before the turtle. At ngayon, back to basic rotation tayo. Abang na naman ng sunod na laban. Alam natin yan kasi again, Blacklist International, nakita natin yung Game 1 performance nila. No, ayaw nang ulitin, ayaw nang ipaulit dito ng Team Liquid PH. Sabi nila once is enough. Ayun, Diba? nag-English na. 2 is too much na. 2 is 2 and 3 is a crowd. Ayun. Ayun na. Shout out sa crowd. Tama. Ayan, di ba? Again, yung mga initial items dito, available na ang Hunter Strike para kay Car TZ. Habang sa kabila naman na jungle, pabuo pa lang ng kanyang Genius man data. baka Genius 1 nga yan. Parang malabo ng iba pa. And so far, nakikita naman na yung damage na nanggagaling sa Team Liquid Philippines. At kailangan munang pabagalin ang laro through Blacklist International. Mainly because ang damage mo naman dito talaga ay manggagaling kay Oheb. The moment na umabot kayo na late game. Pero nandiyan naman si MP The King para itawid yung early to the mid game damage na kailangan nila in case na magkaroon ng labanan. Pero ang delikado kasi dito, si Sanji, ready mag-netheril. Oo nga, no. Buti na lang mag-uusapan natin ito si Sanji, no. Sa kabilang panig naman is Exort. Pareha silang may sabihin natin may makakasurvive sa mga laban kasi nga naman may panibagong buhay si Exort gamit yung kanyang Dominator's Descent. Habang sa kabila naman may Netherrealm at kailangan lang munang ingatan ng Blacklist International na hindi matikal kasi nakaisa na sila. Ayun, sabi nga nila tumalaw na pero din yung implosion. Habang yung Netherrealm, ito yung reset. Sanford ang uwan ng isa. Nakakatawa man sila ng Blacklist International kasi si Sanji makamatay din. Courtesy of Sanford, nakadala na siya. Habang tuloy-tuloy ang pagtalon ni Lord J. At nakarong siya ng literal. Ayun na. Mula dito sa Team Liquid PH at 4-man down. Ganun kabilis. Ang bilis talaga ng damage, mas lalo na kapag full ang passive ng isang Eden. Sanford na nakapag-free hit at nakapag-reset pa. And that essentially gives the turtle for free dito ng Team Liquid Philippines. At mukhang magta-transition na sila sa pagnakaw ng mga green camps at mag-push dito sa mid lane. Tatlong objective na sabay-sabay. Ibang klase, nagmamadali ata ang Team Liquid PH kasi naramdaman nila yung sakit at hapde ng Blacklist International nung nabigay yung early game kanina, nung game number 1. Ngayon, sabi ng Team Liquid PH, sige, hayaan natin, mag-reset tayo, huwag natin pansinin yung game number 1. At ngayon na may 4.4k gold lead sila, masasabi ko na yung early game ay nasa posisyon talaga nila. Kontrolado ng Team Liquid Philippines ang early game. At ito nagpabulong ako kanina eh. Ano yan? Ang Team Liquid Philippines pala, kapag natatalo sila Ano yan? hindi na nila ginagamit yung suot nilang sapatos during that time. Ganun ba yun? Uy, wait lang parang pagagamitan ata nila dito yung Implosion. Makakatakas pa si Sanji dito nagamit ni Netherrealm. Parang Blazing Duet mula kay Oheb. Pero wala talagang tinamaang kahit sino dito sa Team Liquid PH. Pero sa likuran, andun si Lord JM, andun yung kanyang pagdamba. I-activate naman niya yung kanyang pursuit. Hindi, atras muna si Lord. Sakit naman noon. Sanji with a sliver of health. Makakaligtas din. At habang nangyayari lahat yan, Carl TZ tumatrabaho lamang doon sa may bandang itaas. Still a perfect game mula sa Team Liquid Philippines. Wala pang nahanap na kills. Ang Blacklist International mukhang makapatagalin na talaga. Smoking muna. Oy. Nagsisimula na naman si Sanford. Siyempre. Ayan, check lang. I-check lang natin. Checking lang. Panis. May emote pang kasama. Siyempre, alam naman natin na sa tournament na to, bukod sa magkakaibigan ng mga ibang players sa atin dito, ay hindi naman masama magkainitan ng ganito sa loob ng laro. Oo, no. Pero alam mo tsaka ko lang na-realize, recently ko lang na-realize na may effect pala talaga yan. Yung kapag niriri ko lang ka sa mukha, Oo. di ba parang may something na nakakagigil, na gusto mong bumawi. May psychological effect. Oo, yun nga, di ba? Parang, again, malaking tulong yung ginagawa na ganyan. No? Pero sa history ng MPL,
may mga masasamang epekto din yung May recall na yan. may mga, minsan nagbabackfire. Nagba-backfire. May mga unforgettable recall moments din tayo. Ah, ah. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan ng mga manlalarong Alam nyo na yan. Alam nyo na yan. kung may compilation man sa YouTube, kayo na yan. Makikita nyo yan. Oh, ayan na, the turtle. Once again, mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines and that gives them a 6K gold. Titignan mo naman to si Grabe. JP. Grabe si JP. Ito na naman yung mga listahan ng kasalanan niya eh. Oo, ayan na yun. Naglilista na naman dito ang Blacklist International at ngayon, di kan pang mabasag yung Torre din sa may bandang ibaba. Pero ang ganda ng ginagawa dito ng Invitation Control sa mapa ay naroon talaga. Oh, grabe, sakto magpapasko na rin, no? Mukhang hindi makakuha ng regalo to si JP. Mula Tama. kay Santa. Tama. Masyadong maraming kasalanan. Kailangan mag-sorry muna. And this time around, mukhang abante lang ng abante ang Team Liquid Philippines habang nagsa-side lane push yung Nolan. Wow, yung binibasic na nila eh. Wina 1-0 for na eh. Kung Oo. parang kung ano na lang yung sa tingin nilang pwedeng gawin, ginagawa na nila. Sabi nga nila parang basic pa sa ABC at saka 1, 2, 3 yung ginagawa dito ng Team Liquid PH. Pero again, alam natin yung kakayahan ng Blacklist International. Sa likod ng bandang itong si Haji. Any moment pwede siya Ayan pumasok dito. Ilalabag yung Doris Haji! pathway. Habang nandun si Haji, tatlo kanya mahihigop doon. Habang ilan nagamit nila. Kasabay pa ng Blazing Duel pero hindi na tama yung wala kay Oheb. Nakakuha na kagad sila ng isa which is yung jungler ng Blacklist International. Parang Wow. defensively nagagamit. 2 beses na nagamit yung Blazing Duel defensively. Oh, nga, and Haji with a 3-man setup. Agarang na counter Sige, ito. dito. Oh, wait lang! Aray ko po! Look at that fracture, ladies and gentlemen. May mga recalls na rin mula sa Team Liquid. Picture perfect yung fracture na yon, Wow. gitna. And with that kill, ay mukhang hirap na hirap pa rin ang Blacklist International na humanap ng opportunities para sa sarili nila. Yung Netherrealm paired with the Revitalize. Ang sakit sa ulo, min. Oo nga, no, parang pag namatay, ewan ko na lang talaga dun sa laban na yun. Pero may kita natin dito sa Infinix Instant Replay. Ang ganda ng setup eh. Hindi na umabot dun sa setup ni Haji. Oh, yan, oh. Pero ito yung fracture. Iniwan eh. Gitnang-gitna. Kumbaga sa mga movies, yung mga sumasabog na sasakyan sa likod. Hindi na Hindi na tinitignan. tinitingnan yun, hindi mo natitingnan yun eh. Oh, ayan, yung Lord ay nakuha rin ng mabilis ng Team Liquid. All objectives, all kills at kontroladong-kontrolado ng Team Liquid Philippines ang larong ito. Siguro naghahanap na lamang ng dagdag na oras ang Blacklist International and maybe one miracle set mula kay Haji. Siguro lumabas yung konting pagkatsak mamba Oo. dito kay Haji. Baka ito na yun. The moment na makahanap sila ng napakagandang pick. Men, 10,000 to, no? Hindi natin, kumbaga, hindi mo pwedeng matahin yung 10,000 kalamangan ng Team Liquid PH. Halos 4 o 5 item yan na kalamangan against them. So ngayon yung Lord, nasa may bandang ibaba. Nakadepensa dito ang Blacklist. Okay, hindi ako na makakalimutan ng isang nangyari last season. 12K gold din na wala pero ito ata ay iba. Naku, mangyayari na nga ata. Takas muna dito si FP the King. Meron pa silang Lord na kasama at mapapabagsak yung Torre doon sa may bandang ibaba. And this is a Lord push na itutuloy nila bandang mid lane. May Lord din naman ng Blacklist International and that's Lord JM. Siya ang harap dito sa mid lane pero mababasag na ang kanilang Torre. At si FP! FP delikado. Ay, naku po, nahatak! Wala ang jungler ng Blacklist. 4v5 ang laban. Andito yung next wave. Pwedeng samantalahin nito ng Team Liquid. And this might just be the game-ending push for Team Liquid. A 13K gold lead. At haharap na nga dito si Sanford. Wala na rin BMI. Milagro ang hinanap ng Blacklist. Okay, kailangan din ng depensa dito. Si JP ay nakaantay at nakaantabay lamang kasi may wave na rin sila doon sa may bandang ibaba. 80 seconds para sa next objective. Pero hahayaan muna ng Team Liquid. Pagpapahingahin muna Oh! nila. Ay, wait lang, may implosion din na gagawin habang nailatag na rin ni JP yung kanyang ultimate. Pasok din! Si Carlito nakakuha na naman. no! Double kill para sa kanya. At ito na nga ata ang pagtatapos. Netherrealm may napop na rin. Dito ni Saji, 3 na lang ang natitira. Wala rin sila mga minions dito at kailangan na tapusin na Team Liquid PH. Sila ang magtatagumpay. Another point secured para sa Team Liquid Philippines. At with that last play, kamunti